What's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So ito, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito ay gawin mo ito kapag nag-o-overthink ka at para hindi rin siya mapakali. Yes. Nag-o-overthink ka ba ngayon sa partner mo? Yung tipong nababalisa ka, kakaisip na kung ano-ano na lang. Na parang hindi ka na rin makatulog, kakaisip. Hindi ka makapag-focus sa iyong trabaho, kakaisip sa kanya. Na kung baka ano na naman yung pinaggagawa niya, baka may ginagawa na namang kalokohan. Yes. Well, ito, una sa lahat mga utol, kailangan muna natin tignan or halungkatin kung saan ito nagsimula. Na kung sa umpisa ng relationship ninyo is, syempre nandoon yung tiwala sa isa't isa. Pero ang tanong, bakit ito nasira? So, nangyayari lang din naman ito once nung yung kapartner natin is nagloko, sinira yung tiwala mo, ng babae, may kachat na ibang babae. Yung tipong siya mismo ay sumira ng tiwala na kung saan isang pinagkakatiwalaan mo sana siya sa umpisa. So, dito lang din naman kasi nag-uumpisa na once na makagawa ito or magawa ito ng partner mo, and then once na mawala na yung tiwala mo sa kanya, yes, ito na talaga yung magiging reaction, yung pag-o-overthink. Wala ka ng tiwala utol na uy, baka ano na naman yung ginagawa doon. Okay lang kaya yun? Baka may ibang babae na naman na kachat yun, or baka may itinagpo na naman na babae yun. Yes, na kung ano yung pinaranas mo, pinaranas niya sa'yo dati is yun at yun din yung maiisip mo. Ibig sabihin is na trauma ka utol. So ito once na nag-overthink kayo is hindi na rin ito maganda pagdating sa mental health mo. Kasi ganun pa man, naapektuhan na yung buhay mo pati yung trabaho mo. Na-stress ka na kakaisip sa kanya. Lahat ng energy is nawawala sa sarili mo and then natatapon na lang sa kanya or napupunta na lang sa kanya. Kasi wala kang ibang iniisip kundi puro siya at siya na lang. So, talagang malaking waste of time ito utol. Na yung panahon na sinayang mo or yung panahon na inilaan mo is puro sa kanya and then napupunta lang din naman sa wala. Kakaisip mo sa kanya. So ano ba yung tanging solusyon? Well, ito ngayon, I think may hint na rin kayo. Kasi ganito lang naman yan mga utol Once na kumakapit pa kayo sa mga partner ninyo na nakagawa na ng kasalanan, na sumira na ng tiwala ninyo, is talagang mapapa-overthink ka. Dahil, balik tayo sa sinabi ko kanina na once na kumapit ka, once na nandyan ka pa din, once na naghihintay ka pa rin ng pagbabago niya. Huwag po kayong maniwala or makinig sa stupid words na sinasabi ng lalaki na magbabago siya. Dahil yan po ay kasinungalingan. Wala pong katotohanan dyan utol. So pagmamanipula lang po yan na para kumapit ka pa. Pero yung resulta pagdating sa'yo is, yun na nga, maganda ba? Hindi. Nag-overthink ka Stress lang yung binibigay sa'yo. So ngayon, yung hint na ito, alam ko yung pumapasok sa inyong isipan, kundi walang iba, ay kalasan nyo po yung taong nagsira na ng tiwala ninyo. Kung yung resulta is nagiging stressful na ito pagdating sa'yo, yung tipong hindi ka na makatulog, hindi ka na makapag-focus sa iyong trabaho, yes, nakakasira na ito ng buong buhay mo utol, or ng magiging future mo. So ngayon, ang tanging solusyon lang dito, kung ito na yung kinahahantungan mo, na parang hindi ka na talaga makapag-isip ng maayos, kalasan mo na yung taong yan. Yan lang po yung tanging solusyon.
So ito ngayon kung bakit natin nasabi para siya din mismo ay hindi na rin mapakali. Sa oras kasi ng pag-atras mo na hindi mo na siya kinokontak, talagang hahantong ito sa hindi na rin mapapakali. Na uy, yung partner ko, parang nawala na sa akin, hindi ko na siya makontak. Yes, hindi ko na siya mahagilap. Yes, ito mga utol lalong lalo na kapag minahal mo talaga ng husto yung isang tao, inaruga mo, pinakita mo talaga yung lahat-lahat na karapat-dapat ka para sa kanya. Pero siya itong nagloko, siya itong sumira ng tiwala mo eh. So talagang manghihinayang ito na yes, of course, kung umalis ka at saka hindi na nagparamdam sa kanya, talagang siya mismo ay mababalisa din. Kasi hindi rin lahat ng tao is magbibigay sa kanya ng ganito. Kahit sabihin pa natin na may mga past relationships din siya, pero kung ikaw mismo ay walang katulad, na mas nahigitan mo pa yung mga pinagagawa ng mga exes niya, ay talagang mababalisa talaga siya utol. Na siya mismo ay hindi rin mapapakali kakaisip sa'yo kung ano na yung nangyayari sa'yo. Kung may babalik pa ba? Kung may tatanggap pa ba sa kanya? So ganun po. So again mga utol once na niloko ka ng isang tao, karakteristik niya na po yan. So hindi po valid reason na umatras ka nga and then bumalik ka lang din naman sa kanya. Dahil again utol once na binigyan mo ng chance or ng another chance yung taong nagloko na sa'yo dati, paulit-ulit lang po eh. At saka mauulit pa po yan. Dahil wala tayong ibang hinaharap na tao dito kundi siya pa din yan. Yes. So again, think wisely talaga na sa oras ng pag-atras mo, kailangan mo nang ibasura dahil ganyan na yung pagkatao ng taong minamahal mo. So ngayon kung itutuloy mo ito, talagang mapapa-overthink ka. So which is, kung titignan is, ikaw lang din yung nagbibigay ng pasakit sa iyong sarili. Alam mo na nga wala kang tiwala eh. Alam mo na nga sinira niya na yung tiwala mo sa kanya. And then kakapit ka pa? Mag-i-stay ka pa sa ganitong klaseng partner? Talagang ma-overthink ka or mapapa-overthink ka pa. Na ito pa talaga yung ikasisira ng iyong mental health. Yes, yung iba dito is nababaliw nawawala sa isipan or nawawala sa kanyang sarili. Dahil sa kakaisip utol. Dahil sa kaka-overthink na still kumakapit pa rin naman sa taong nagbibigay din sa kanya ng palaisipan or ika-overthink niya. Yes. So yun lang po yung tanging solusyon talaga utol. Atrasan nyo po yung tao na yan. So karamihan din na nababasa ko sa comment section na Kuya Kiko, napaka-harsh mo naman. Inaatrasan ka agad, yan lang talaga yung tanging solusyon mo kaagad. Yes! Dahil for sure utol, nagawa mo na yung lahat-lahat eh. Pinagbigyan mo na siya. Yes, tinagap mo na siya ulit dati. Binigyan mo na siya ng chance na magbago. Pero ang tanong, may nangyari ba? So kung gusto mo talaga na magkaroon ng peace of mind, isa lang po yung tanging solusyon dyan. Kumalas ka sa taong nagbibigay sa'yo ng stress. Yes, atras ka or umiwas ka. Kahit partner mo pa yan. Kung yan lang naman yung papatay sa'yo balang araw, yung magbibigay ng kasakitan or ng sakit balang araw, mas mainam pang maging single ka na lang utol. Yes, wala ka pang stress or wala ka pang iisipin, wala ka pang aalalahanin, wala pang magbabawal sa'yo. Kaysa magkaroon ka lang naman ng partner na magbibigay sa'yo ng ika-overthink mo. Okay? So yun lang po mga utol, yung tanging solusyon dyan. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, ingat kayo. Maraming salamat. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi. Kaya nga hindi